3 araw lang pagkatapos isinilang si Jingzi or Katie ay iniwan siya ng kanyang mga magulang sa isang palengke sa China. Hanggang sa inampun siya ng mag-asawa mula sa Michigan, USA. Hindi alam ni Katie na sa araw na iniwan siya ng kanyang mga magulang ay may iniwan din pala silang isang sulat. At hindi lang iyon basta sulat. Naglalaman ito ng isang nakakalungkot na mensahe na may kasamang napaka-importanteng hiling mula sa kanyang mga tunay na magulang. Bakit kaya iniwan ng kanyang mga magulang si Katie? Sadyang wala ba silang mga puso kaya't basta na lang iniwan ang 3 days old nilang anak sa lansangan? O baka may mabigat na dahilan kaya nila ito nagawa? At ano kaya ang hiling nila na nakalagay sa sulat? Narito ang makaantig damdaming kwento ng buhay ni Katie Poehler. Naging mabuti at masaya ang buhay ni Katie Poehler kasama ang pamilyang umampun sa kanya sa Michigan. Hindi naman itinago sa kanya ng kanyang mga magulang na isa siyang ampon. Ibinigay nila ang lahat kay Katie at ipinadama nila sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. Ngunit may isang bagay na itinago nila kay Katie. Itinago nila na may sulat na kasama si Katie mula sa kanyang mga tunay na magulang nung inampun nila ito. Makalipas ang 20 years ay saka lang nila ito ipinaalam kay Katie. Dahil sa sulat na iyon ay kinailangang gumawa ni Katie ng napaka-importanteng desisyon. Tinupad kaya ni Katie ang hiling ng kanyang tunay na magulang? Malalaman natin yan mamaya. Noong 1996, may 10 American couples ang dinala ng Bethany Christian Services sa Suzhou Orphanage sa China. Ang Bethany Christian Services ay isang international adoption agency sa Amerika. Isa sa mga mag-asawa ay sina Ken at Ruth Poehler mula sa Michigan, USA. Unang tingin pa lang ng mag-asawa kay Jingzi ay alam na nila na siya ay para sa kanila. Pagkakuha ng mag-asawa sa bata ay nagulat sila dahil may kalakip itong sulat. Binasa nila ang sulat at natigilan sila. Naglalaman ito ng mensahe kung bakit nagawang iwan si Jingzi ng tunay niyang mga magulang. At hindi lang yan, naglalaman rin ito ng special request mula sa kanila. Naisip nila na kung dadalhin na nila ang bata sa Amerika, magiging mahirap na matupad ang hiling ng tunay na magulang dahil nasa ibang panig sila ng mundo. Sa kabila ng nabasang sulat, hindi naging problema sa pamilya Poehler ang pagtanggap nila sa panibagong miyembro ng kanilang pamilya. Pinalitan nila ang pangalan ng bata from Jingzi to Catherine Sue Poehler or Katie. Ipinigay nila ang lahat ng pangangailangan ni Katie at itinuring nila itong tunay na anak. Lumaki si Katie na puno ng kasiyahan kasama ang kanyang bagong pamilya at komunidad. Ngunit tulad ng ibang batang inampon, nagtanong din si Katie kung saan siya galing at kung sino ang kanyang mga tunay na magulang. At sinagot naman siya ng kanyang ina na nasa China ang kanyang mga tunay na magulang. Ganun pa man, hindi kailanman sinabi ng mga nag-adapt sa kanya ang tungkol sa sulat dahil ayon sa kanila, ginagawa lang nila kung ano ang makakabuti kay Katie. Ngunit sino nga ba ang tunay na mga magulang ni Katie? Nakatira ang tunay na pamilya ni Katie sa China. Ang pangalan ng kanyang ina ay Shan Fenshang at ang kanyang ama naman ay si Shu Lida. Mayroon ring nakakatandang kapatid na babae si Katie. Kahit na mahirap ang buhay, sinisiguro ng mga magulang ni Katie na maligaya at maayos ang kanilang pamilya. Kahit mahirap ay nagtutulungan sila sa hamon ng buhay. Ngunit dumating ang panahon na napakahirap mamuhay sa China dahil napakahigpit ng mga batas. Isa sa mga batas na ipinatupad sa unang bahagi ng 1980s ay ang one-child policy upang makontrol ang paglobo ng populasyon sa China. Ibig sabihin, ang bawat pamilya ay iisa lang dapat ang anak. Sa unang anak ng mag-asawa ay laking tuwa ang kanilang naramdaman. Ngunit nang malaman ng mag-asawa na magkakaroon sila ng pangalawang anak, ay naging mahirap ang kanilang kalagayan dahil sa batas ng one-child policy. Naging mahirap para sa kanila ang sitwasyon dahil ayaw nilang ipalaglag ang kanilang pangalawang anak. Ngunit nang malaman ng gobyerno ang kanilang sitwasyon, ay hinabol sila ng mga otoridad.
Umalis sila sa kanilang bahay. Una silang pumunta at nakitira sa bahay ng ina ni Shan Fenxiang at pagkatapos ay sa kapatid naman ni Xu Lida. Hanggang sa nalaman nila na ang ina ni Shan Fenxiang ay ipinapaalis ng mga otoridad sa kanyang bahay. Sobrang lungkot ang kanilang naramdaman dahil ayaw nila na madamay at maghirap ang kanilang mga pamilya nang dahil lang sa pagbubuntis ni Shan Fenxiang. At hindi lang ang mga otoridad ang kanilang kinatatakutan, kundi pati na rin ang mga tao sa kanilang nayon. Kaya nagtago na lang sila sa bangka na pagmamay-ari ng sister-in-law ni Xu Lida. Kapag mahuli sila ay tiyak na pagbabayarin sila ng malaking halaga ng multa at pipiliting ipalaglag ang bata. Pagdating ng ika-7 buwan ng pagbubuntis ni Shan Fenxiang ay kinailangan na nilang magdesisyon sa kung ano ang dapat nilang gawin sa bata pagkasilang nito. Pagkalipas ng ilang buwan ay dumating na nga ang araw na ipapanganak na si Katie. Ngunit paano isisilang ni Shan Fenxiang ang bata ganong pinaghahanap sila ng mga otoridad at hindi rin sila pwedeng pumunta sa ospital dahil kailangan pa ng birth permit. Walang nagawa ang mag-asawa kundi gawin ang panganganak ng sila lang. Isipin nyo, napakahirap ng kanilang sitwasyon ngunit ginawa nila ang lahat maprotektahan lang ang kanilang anak. Naging matagumpay naman ang panganganak ni Shan Fenxiang. Sa kabila ng takot at stress na kanilang hinarap, ay maligaya sila sa pagdating ng kanilang pangalawang anak. Pinangalanan nila itong Jingzi. Kung naging mahirap para sa kanila ang pagpapatuloy ng pagbubuntis, ay mas mahirap pa pala ang susunod na mangyayari pagkatapos maisilang ang bata. Masakit man at labag man sa kanilang kalooban, ay napagdesisyonan ng mag-asawa na ipamigay na lang ang bata. Gusto sana nilang ibigay ang bata sa kakilala lang nila, nang sa ganun ay makikita pa rin nila ito. Ngunit sa kasamaang palad ay wala silang makitang kakilala na pwede nilang bigyan. Wala na silang maisip na ibang paraan, kaya sinabi ni Xu Lida na iiwan na lang nila ang bata sa isang palengke. Kaya sa ika-3 araw ay gumising si Xu Lida bago magmadaling araw upang hindi siya mahuli. Pagdating sa palengke, sa oras na 4 AM ay iniwan ni Xu Lida ang bata sa palengke. Niyakap at hinalikan niya ang bata at iyon na ang huling pamamaalam niya sa kanyang pinakamamahal na anak. Hindi na siya lumingon pa pagkaalis niya hanggang sa narinig niyang umiyak ang bata at sa mga oras na iyon ay alam ni Xu Lida na may taong nakakita na sa kanyang anak. Dinala pala ang bata sa orphanage ng taong nakakita sa kanya kaya naampun siya ng pamilya Poller. Hindi nawala ng pag-asa ang mga tunay na magulang ni Katie na balang araw ay magkikita silang muli. Kaya kahit masakit sa loob ay gumawa sila ng sulat para sa magiging bagong magulang ni Katie. Ikinabit nila ang sulat sa damit ng bata. Ipinaliwanag nila sa sulat na gustuhin man nilang hindi siya iwan, ngunit dahil sa kahirapan at ibang problema ay wala silang ibang choice kundi iwanan ang kanilang anak sa kalsada. Bukod sa eksplanasyon ay mayroon silang espesyal na hiling. Hiniling nila na kung maaari ay magkita sila sa Broken Bridge sa Hangzhou sa araw ng Qixi Festival pagdating ng 10 or 20 years. Pagkalipas ng 10 taon ay naghanda na si Shan Fenxiang at Xu Lida para makipagkita sa kanilang anak sa unang pagkakataon. Ngunit bakit kaya sa Broken Bridge gustong makipagkita ng mag-asawa kay Katie? Ang Broken Bridge kasi ay isang espesyal na tulay sa Hangzhou dahil dito muling nagtatagpo ang mga pamilya every July 7 at nasa tradisyon na ito ng mga Chinese. Sobrang excited ang mag-asawa sa araw na iyon at halos hindi na sila nakatulog sa nakaraang gabi. Nagpunta sila sa tulay, dala-dala ang sign na may nakalagay na Jingzi at tinitingnan nila ang bawat tao roon, lalo na ang mga magulang na may dalang anak. Ngunit lumipas na ang maraming oras ngunit hindi dumating ang kanilang anak o kahit isa man lang sa umampun sa kanya. Kaya labis silang nalungkot at nawalan talaga ng pag-asa ang mag-asawa. Akala nila ay tutuparin ng umampon ang kanilang hiling dahil napaka-sincere ng kanilang sulat.
Ngunit hindi nila alam na ang totoo ay nagpapunta pala si Ruth at Ken ng isang tao para ipaabot ang kanilang mensahe sa mag-asawa. Ayon kay Ken, kung sa kanila nangyari iyon ay tiyak na mag-aalala rin sila kung nasaan na ang kanilang anak. At dahil hindi nila kayang pumunta sa China, ay nagpapunta na lang sila ng messenger para ipaalam sa tunay na magulang ni Katie na siya ay nasa maayos na kalagayan kaya wala silang dapat ipag-alala. Ngunit nahuli pala ng dating ang messenger sa tulay kaya hindi na niya naabutan ang mag-asawa. Pagdating ng messenger sa tulay ay may nakita siyang mga reporter na nagfi-film ng mga reunions. Dahil sa kagustuhan niyang tumulong sa pamilya ay nakipag-usap siya sa mga reporter. At pagkatapos nilang mag-usap, nahanap ng isang local Chinese TV program ang mag-asawa at in-interview sila para maibahagi ang kanilang istorya. Pagkatapos maere sa TV ang kwento ng mag-asawa ay kumalat at naging usap-usapan ito sa buong bansa. At dahil dito ay bumalik uli ang pag-asa ng mag-asawa na makitang muli ang kanilang anak. Ngunit nang malaman ni Ruth at Ken ang interview ng mga tunay na magulang ni Katie ay natakot sila. Takot sila na baka mawala sa kanila si Katie. Ngunit ayon naman sa mga tunay na magulang ni Katie ay gusto lang nilang makita ang kanilang anak para malaman kung maayos ba ang kanyang buhay at hindi para gawin itong komplikado. Ngunit dahil sa mas nangibabaw ang takot ni Ruth at Ken na mawala si Katie ay hindi na nila ito ipinaalam sa kanya. Ganun pa man, hindi nawala ng pag-asa ang tunay na magulang ni Katie. Simula 2004 ay pumupunta ang kanyang ama sa Broken Bridge bawat taon. At kahit na bawat taon ay nadi-disappoint siya, patuloy pa rin siyang umaasa. Ganun niya kamahal ang kanyang anak. Hanggang sa lumipas ang isang dekada, ang isang car ride ang magpapabago ng lahat. Noong 22 years old na si Katie, habang bumabiyahe siya kasama ang kanyang ina na si Ruth, ay nagtanong siya kung ano ba talaga ang nangyari bago siya inampon. At doon na nga ipinagtapat ni Ruth ang lahat kay Katie. Sinabi niya na may contact sila sa kanyang mga tunay na magulang. Pagkatapos noon ay naging interesado si Katie kaya nag-research siya at nadiskubre niya na na-feature pala ang kanyang tunay na mga magulang sa isang documentary na may title na Long Wait for Home. Alam naman niya na mahal siya ng kanyang adoptive parents, ngunit napakahirap para sa kanyang intindihin kung bakit hindi nila agad sinabi sa kanya ang totoo. Ngunit ipinaliwanag naman ng mag-asawa kay Katie na wala silang intensyon na magsinungaling o maglihim sa kanya. Gusto lang nilang maghintay ng tamang panahon para sabihan siya. Ngayong nasa tamang edad na si Katie ay makakapagdesisyon na siya kung gusto ba niyang makilala ang kanyang mga tunay na magulang o hindi. Nang pinanood ni Katie ang documentary ay iba-iba ang emosyong kanyang naramdaman. Na-realize niya na mahal pala talaga siya ng kanyang tunay na magulang at nagmamalasakit sila sa kanya. Naramdaman niya ang labis na pagsisisi nila sa pag-iwan sa kanya. Na-realize ni Katie na mayroon pala siyang ibang pamilya sa kabilang panig ng mundo na nag-aalala at nagmamahal sa kanya ng lubos. At dahil dito ay napagdesisyonan niya na nararapat lang siguro na makipagkita siya sa kanila. Kahit hindi marunong mag-Chinese si Katie ay mag-isa siyang pumunta sa China para makita ang mga taong naghihintay sa kanya ng mahigit 2 dekada or 20 years. Pinili niyang makipagtagpo sa Broken Bridge tulad ng request ng kanyang mga magulang. Finally, noong July 2017, makalipas ang 22 years nung iniwan si Katie ng kanyang mga magulang, ay nagkita silang muli. Isang nakakaantig damdamin ang tagpo nila sa Broken Bridge. Mahigpit na niyakap ng kanyang tunay na ina si Katie habang umiiyak. Sobrang saya ang naramdaman ng mga magulang ni Katie sa mga sandaling iyon. Bumuhos man ang maraming luha, ngunit luha naman iyon ng kaligayahan. Sa wakas ay naging panatag na rin ang kanilang mga puso. Ngayon ay naging 2 na ang pamilya ni Katie at lubos ang kanyang pasasalamat dahil sa chance na ibinigay sa kanya na makita ang kanyang tunay na magulang. Isa itong life-changing opportunity na hindi lahat ng nawalay sa tunay nilang pamilya ang nakakaranas.
Noong October 2015, inanunsyo ng China ang pag-abolish or pagtanggal sa one-child policy matapos ang 35 years